Welcome back, Senator. Magandang gabi po. Good evening, Senator. Magandang gabi, Jovi, Maricel at Miss Chiki. Bago natin puntahan po yung isinampan yung reklamo kanina, nabanggit din naman dun sa reklamo niyo yung isang senador na item namin before kayo pumasok sa Zoom, Senator Trillanes. Punta ko lang yung baka meron kayong reaksyon na tila marami talagang sinasabi ngayon ng dating Senate President na controversial at yun nga, napapatulang pati ng Malacanang nag-react tungkol dyan. Ano ba ang tingin nyo dyan na parang akala nila tatahimik na after nung maayos yung gulo sa Senado, maingay pa rin po si Senator Alan. Ganito po, no? Yun na lang ang magagawa niya kasi dahil alam niya, no? Tanggap niya na natatanggal siya. Pero ito pong situation, si Cayetano, kailangan magbantay pa rin yung mga senador sa mayorya dahil ano yan, hindi nauubusan niya ng mga gimmick para gumawa ng gulo at eksena at pigilan primarily yung impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya kailangan magbantay pa rin. Yeah. So, dapat magbantay, dapat alisto. Ang payo ng kapatid niya kanina, no, na PTV General Manager ngayon ay tama na, parang sinasabihin niya yung kapatid niya. Yung iba, sinasabi naman ng mga nasa social media, wag daw na masadong patulan din ng ilang personalities yung bawat sabihin ni Senator Cayetano. Agree ba kayo doon? O yung magbabantay pero at the same time, wag na masadong patulan? Hindi po, no? Kasi hindi naman titigil yan si Alan kahit di mo yan pansinin. So pag hindi mo siya pansinin, matatalo ka. Kaya eto kanina, yan, finailan ko siya ng kaso ng cyber libel because of the rogue committee hearing. Kasi wala silang parliamentary immunity doon ni Marcoleta doon sa ginawa nila na yon. Tapos yung final ng Tindig Pilipinas doon sa obstruction of justice, yan yung mga consequences nung ginawa niya. Kasi alam niyo to si Cayetano, ilang beses niya ginawa yung mga ganyang gimmick pero walang consequence yan sa kanya. Kaya akala niya ay pwede lang niyang gawin at gawin. No? Kaya ito ngayon, para malagay naman siya sa lugar kahit paminsan sa buhay niya. Okay. Sir, balikan ko po yung sinasabi ninyo na wala kasi siyang parliamentary immunity doon. Kasi di ba ipinupush talaga nila na nung time na yon sila pa rin yung legitimate na Blue Ribbon Committee dahil ang contest nila noon, siya pa rin naman yung Senate President at that time . Yung sinasabi niya na yon, hindi naman ibig sabihin na kahit ulit-ulitin niyang sabihin, magkakatotoo. Hindi po. Yan yung kanyang assertion. Pero maliwanag nung June 3, na session, dineclare na all positions vacant. That was a valid quorum and that was a valid motion na simple majority lang ng senators present ang kailangan. So kahit na anong gawin niya, tanggal na siya sa pwesto. Tanggal na rin sa pwesto si Marcoleta. Ngayon, yung pag-appoint ng mga committee chairman, ganun din. Bukod sa tinanggal na si Marcoleta, nag-appoint na ng bago si Senator Erwin Tulfo. Kaya wala silang authority to conduct the committee hearing on June 4. And proof of that is yun mismong Blue Ribbon Committee staff, hindi nga sila sinipot. Ibig sabihin, alam nila kung sino talaga yung legitimate at kung sino yung rogue. At ito na nga, sila Cayetano yon. Pinilit nila . Diba? Kaya wala silang parliamentary immunity. Sir, yung sinasabi po ninyo kanina na yung majority ng Senate dapat maging cautious pa rin kasi baka mamaya pigilan nitong si Senator Alan Cayetano yung impeachment. Paano po? Pwede bang gawin yun? Pwede pa bang pigilan yun? Kasi tapos na yung pre-trial conference ngayon at mukhang base po dun sa mga reports, tuloy-tuloy na rin siya on July 6. Meron pa bang ibang pwedeng maging batayan para mapigilan yung impeachment? Ganito po, sooner or later magtutuloy-tuloy yung impeachment trial. Tama po kayo dyan. Pero wag natin i-underestimate si Cayetano kasi napaka-creative yan niya nung kanyang mga pagkasalbahe. No? Hindi yan nauubusan ng gimmick. Kaya wag natin i-underestimate kasi tayo, mga ordinaryong tao, hindi natin maiisip yung naiisip niya.
Kita nyo yung ginawa niyang gimmick na gumawa sila ng shooting incident doon sa Senado at kiniklaim niya with a straight face sa mamamayan na sinugod daw yung Senado. Sinugod. Alam na natin lahat na hindi at walang sumugod. Pero siya, he will try to gaslight everybody still. Tayo hindi natin naisip yun, yung mga ganong klaseng skandalo na gagamitin niya to protect his interest. So ganyan si Cayetano. Now, ang pinakang importante dito is maging accountable siya doon sa kanyang mga krimen na ginagawa at sa mga kamalian niya. Kaya ito po ang ginagawa natin. Good evening, Senator. Si Chicky Verhel po ito. Ano po sa tingin nyo ang pinakarason o pinakadahilan po kung bakit isinasangkot po kayo dito sa issue na to na tumanggap daw kayo ng pera para suhulan yung International Criminal Court? Ano po talaga ang mapapala nila dito? Kung maalala po ninyo, nung unang nilang inilabas ito, nung Pebrero, sa kalagitnaan po ng confirmation of charges hearing. Of all the days in the world, yun pa nila ginawa. At lumalabas dito, October pa sila last year, nakikipag-ugnayan kina Baligod, kina Mike Defensor. Kaya talagang prepare nila ito. So there was a destabilization component doon dahil before EDSA anniversary, ginawa yung kanilang expose. Tapos, kasagsagan ng confirmation of charges hearing sa ICC, ibig sabihin, talagang gusto nilang maging obstacle itong mga kanilang mga paratang doon sa proceeding sa dahig. At hindi ako magtataka kung pag nagsimula na yung trial ay gagamitin niya ng mga defense lawyers ni Duterte para sirain yung prosecution. Sasabihin nila, binayaran niyang mga testigo na yan, binayaran tong prosecution team, kaya ganito, kaya kompromiso yan, therefore, i-dismiss nyo ito. Ganun po ang nakikita ko rito, sooner or later gagamitin nila. Kasi yun lang po ang pwedeng kadahilanan. And nakita nyo, bawat appearance nila sa publiko ay nag-iiba-iba yung kwento. Sinabi nila noong una $2 million yung binigay nila sa akin para sa ICC. Tapos nung isang appearance, $1 million daw, isang maleta. Then eventually naging 6 na maleta na tagwa 1 million, $6 million na. So paano na ngayon to? Ano na ngayon yung tunay na version ng kwento nila? At sinasabi ko nga dito palagi, kung kaya kong suhulan yung ICC, hindi ba nila naisip na mas lalong kayang-kaya ni Duterteng suhulan yung ICC? Pabayad pa lang nila sa abogado, $2 million a month na at least. Di pang isang buwan lang yung ibinigay nila. Di ba? Di mas may capacity sila to do that. Pero hindi nga ganyan ang mga institusyon, lalo na sa Europa. Hindi yan sila masusuhulan ng ganyan-ganyan. Kaya kailangan na lang nilang dungisan through this 18 bodyguards. So kahit gumugulong naman yung proseso dun sa International Criminal Court, pinupush pa rin nila kasi pwede pang gamitin dun sa trial itself. Yun pala yun. Opo. Okay, may follow-up Opo. kayo? Hindi, tungkol sa ICC lang ICC, para masara yung topic tungkol Yes. doon. Dahil yung huling nagsalita yung mga judge doon ay nagsalita sila Senator Trillanes tungkol doon sa fake news na kanilang nasasaga pa doon yes. na pinopropagate na hindi naman sinabing isang side lang parang lahat in general Nag-warn ay lang. sinasabi nag-warn sila about it, lalo yung mga papapahayag ng mga attorney. So ganun nakalala, Senator Trillanes, na talaga nakaabot na hanggang doon yung usapin tungkol sa fake news at saka yung mga inilalabas na hindi totoong mga balita. Pero ito naman to be fair dun sa side nung anti-Duterte, yung mga lumalabas, sabihin mo ng fake news, ito naman yung mga na-excite lang na mali yung interpretasyon, no? Pero yung sa side nila, sa kampo ng Duterte, talagang ito deliberate. Biruin nyo kung papakinggan nyo lang yung kanilang echo chamber, ilang beses na nakalabas si Duterte. At ito pinopropagate mismo ng mga pamilya niya. Sasabihin, ito na, makakalaya na si Duterte, madidismiss na yung kaso, etc. etc.
ang dami na paulit-ulit ng ganun. Pero ito naman yung mga supporters nila, kahit na paulit-ulit silang pinagloloko, ano pa rin, parang mesmerized pa rin sila dun sa, or hypnotized ang status nila, no? Kasi parang kulto na kahit na ilang beses paglolokohin, okay pa rin sa kanila. Tuloy-tuloy lang, papaniwalaan pa rin nila. Pero yan, at least naramdaman na ng ICC court na talagang hindi na pwede yung mga ganyang mga pinapakalat nila. Sir, speaking of ICC pa rin, pakitulungan nga po kaming maunawaan yung proseso dyan. Ano po? Kasi naglabas po kayo ng statement recently saying na wag maniwala tungkol doon sa warrant of arrest against Senator Bongo. Pero at what point po ba ina-unseal ng ICC yung warrant of arrest against doon po sa mga personalities involved? Kasi nung nilabas nila yung warrant of arrest kay FPRRD, well, kami nagulat kami. Yeah. Ganito po, yung sealed warrant, ito ay ginagawa nila para pagkamalaki yung posibilidad na maaresto yung mga akusado. Yung kay Digong, inunseal yun nung on the verge of being arrested na. Ganon din dito kay Bato. Inunseal yun nung maaresto na. It was just unfortunate na nilik ito ni Ombudsman Boying Remulla nung nakahagip siya nung balita na ganon. Pero other than that, wala namang confirmation na lumabas. Okay. So ganon po yon. Yung public warrant na ini-issue nila, kunyari kagaya nung kay Putin, kay Netanyahu, pagka yung likelihood of arrest malabo, ito ay ginagawa nila para lang dun sa mga member states hindi nila papasukin sa kanilang mga bansa. Pero itong sealed warrant, pagka talagang malaking posibilidad na maaresto, hinuhold nila until na-aresto na, then they would have the prerogative of unsealing the warrant. Ganun po yun. So nakadepende pala doon sa chances na maaresto yung personality. So in coordination talaga doon sa security natin dito. Yes, kasi hindi naman mangyayari yung mga kagaya na lang yung kay Digong. Hindi naman madadala sa dahig yun kung walang some form of cooperation Di ba? Di ba? Hindi naman mangyayari yon. Ngayon yung dito, kita nyo, inunseal nila nung nandoon na si Bato at nandoon na yung arresting team sa Senado. Kaso nga, hinarangan nila Cayetano and other senators yung pag-aresto. Kaya naman sila humaharap ng obstruction of justice charges because of that. Senator, sabi nyo kanina, no, na-mention nyo kanina na mukhang natunugan o nabalitaan ni Ombudsman na Remulla itong warrant of arrest mula sa ICC or Interpol. ICC, I guess, through Interpol, no? In the hierarchy, sino po ang unang nakakaalam dito sa Pilipinas in our case? Ano po yung hierarchy nun? Ganito po. May mga linya yan kung sino lang yung pwedeng makaalam. Unfortunately, hindi po natin pwedeng i-divulge yung mga taong yan Understood. for the meantime kasi makakompromiso yung future operations. Basta Understood suffice po. to say, si Pulong hindi niya pwedeng malaman yan. In the same way na si Digong hindi niya nalaman yan nung arestuin na siya. Ganun po. Oo. Hindi. Hahabol natin. Baka may reaction si Senator Trillanes tukol kay Mary Grace Piatos. Ay, Oo, nga. impeachment. Witness daw, witness. Oo. Oo. So, syempre, iba parang, lalabas na kaya. Para alam natin na pwede naman pinapatawag to para lang ma-prove yung point na hindi sila nag-exist. At kung saan-saan lang napunta yung pera. Pero ano ang inyong reaksyon na ito ngayon ang inihayag doon sa ginagawa sa Senado na pagpipresenta ng mga witness tsaka ng mga dokumento na naging bida ngayong araw si Mary Grace Piatos. Ang pagkakaalam ko, Jovi, yung defense yung Yeah. naglista sa kanya as a witness para ipatawag siya to prove na existing siya as a person. Prosecution yata, sir. Tama ba? Ganun ho ba? Opo. Prosecution, parang sir. defense yun Prosecution ba o defense? I think it's prosecution. Prosecution Opo. kasi ito yung sinabi ni Kong Terry Ridon, 'di ba, na smoking gun siya
whether magpakita or not. hindi. Oo. Pero Okay. kayo po, Senator, ay tama po ba? Common witness kayo ng defense and prosecution? Okay. So, kung Opo. kayo po ay hostile witness po ng defense, anong ini-expect po ninyo? At pupunta kayo? Yes, for sure, ano? Yung pagpe-present nila sa akin as a hostile witness, palagay ko ano ito eh. Palagay ko bluff lang nila ito eh. Papakita lang nila na meron silang listahan din ng mga testigo, tapos na hindi sila natatakot sa akin, tapos kung ipe-presenta man ako talaga, eh sasabihin nila na gawa-gawa ko lang yung mga ipresenta ko o kung ano man to destroy my credibility. Eh kaso na po, no? Mauuna yung prosecution, mauuna na lalabas ako. Yung mga sinabi ko about the bank accounts, nakumpirma na yan eh. Yun po ang problema nitong pagpepresenta nila. I think na lang ito, wala na silang magawang strategy kasi alam nila na pusoy na si Sara Duterte sa lahat ng articles of impeachment na nakasampa sa kanya. Okay. So balikan ko lang panghuli na Senator Trillanes. Yun na nga po, yung pagiging totoo at hindi daw totoo nitong si Mary Grace Piatos ay pwede maka-apekto dun sa sa article of impeachment na yun na para mapatunayan na talagang hindi maganda yung paggamit ng pondo na yun. Ano po yung reaksyon niyo dyan? Yes, kung siya ay ipepresenta ng prosecution, yun nga ipoprove nila na no such person exists, and that will bolster their case. Pero meron na silang mga iba pang mga agencies na sinasabi wala sa Philippine Statistics Authority ng ganong klaseng tao. Ngayon, kung yung depensa naman yung magpepresenta niyan, hindi enough na existing ka as a person na justified na yung binigay sa na pera. Tatanungin ka pa rin, may cross-examination na lalabas dyan. Yes. Hahanapan ka ng birth certificate, kung saan ka gumraduate ng elementary, high school, kumaga lahat. At kung bakit ikaw ang binibigyan. So maraming maraming problemang kakaharapin yung tao niyan kung magpapanggap man siya na tao na yan. Kung hindi naman, talagang tunay yung ebidensya ng prosecution na mga bogus yung mga pangalan na isinumite ni Sara Duterte para makuha niya yung confidential funds niya na worth 600 million. Opo, Senator, sorry pahabol po. As former senator, ano po ba ang tingin ninyo na dapat maging criteria kung sino yung dapat na maging presiding judge? Kasi ngayon napapag-usapan whether it's former Senate President Cheese Escudero or Senator Gatchalian. And pangalawa po, ilan ba dapat ang boto para ma-impeach? Kasi di ba isa rin yan sa usapin kung ilang senador ba dapat ang bilang natin? 24 ba? 23 o 22? Okay, doon po sa una, yung bago po kasi nag-adjourn yung session sa Senado, ay binago nila yung rules that the Senate President may designate a presiding officer ng impeachment trial. So kung ang ide-designate nila itong si Senator Cheese Escudero, prerogative po ng mayorya yan kung susuportahan nila. Ganun lang po yan. At ang naman dito, kung nag-aalala naman yung mga kababayan natin na baka hindi maganda patakbo ni Senator Escudero, baka hindi patas, pwede rin naman siyang palitan agad. Kasi kahit ongoing na yung trial. Yes, pwede. Yes, yes. So it can be undone. So ito lang, kasi gusto nila ay merong legal background. Kasi yung mga initial rulings, yung mga objections, whether to overrule, to sustain, yan meron mga initial ruling yung presiding officer. Although yung initial ruling niya can be questioned by the senators on the floor pagka hindi sila agree. So pwede silang mag-object at i-divide yung house kung ano yung mas gustong desisyon ng mayorya ng mga senador doon sa floor. So ganun po yung may initial ruling lang ang tapos yung orderly proceedings, yun lang naman yung pinakang advantage. Opo. So, And yung ngayon dun sa Go ahead, dun naman sir. sa total number, kasi ang nakalagay sa konstitusyon is 2/3 of all its members.
Okay, ngayon ang tanong dito, bakit hindi ini-specify ng konstitusyon na 16? Palagay ko, ito namang kung bakit hindi 16 ang nilagay kasi maaring maamyendahan yung konstitusyon at paramihin yung senador o pababain, pakontiin. So, meron kang 2/3 na fix. Pero untested yung theory na kung merong mga inaccessible na senador, kagaya ni Bato tsaka ni Jinggoy, kung maapektuhan yung voting minimum, which is 2/3. Kaya untested yon. Pero just to be safe, ang kailangan trabahuin ay makuha yung 16. Kumaga, ultimately, magdedepende itong mga senador na ito primarily sa ebidensya. Di ba? Ito sa mga objective, ano? Yung mga objective na Senator. ng pananaw sa mga pangyayari, ebidensya ang titignan nila. Then, titignan nila kung nakumbinsi yung general public. Kasi importante ito eh. Kasi kung sila lang, technical lang dito, pero yung general public ay hindi sila kumbinsido na hindi karapat-dapat matanggal sa pwesto si Sara, madadala pa rin dun yung mga senador. Kasi yun ang purpose kung bakit ito ay quasi-judicial, quasi-political exercise. Hindi ito, kung bakit hindi ito binigay sa mga Supreme Court justices yung pagde-decide. Kaya yun po ang criterion. Pero merong 5, I think, na talagang kahit na may ebidensya, ay mag-a-acquit pa rin. So yun po ang kailangan natin tignan. Just to be safe, trabahuin na lang yung 16 para wala nang question. Ganun po. Okay. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, former Senator Antonio Trillanes. Thank you, sir.